pong ating pag-aaralan po ngayon, no, I will not be using a single verse or a passage to discuss our subject. I will be discussing this subject using other scriptures. Ibig sabihin, I will be having a selected scriptures and I'll try to develop yung ating pong topic na knowing and doing what is right. Knowing and doing what is right. Alamin at gawin kung ano ang tama. Now, alam niyo mga kapatid, isa sa mahalagang ebidensya ng isang pagiging totoong Kristiyano ay hindi lamang siya dapat nasa church. Litin ko, ang isang totoong Kristiyano dapat nasa church, siya ay kabilang sa iglesia, kundi consistently pinipili niyang gawin kung ano ang tama. At hindi lang kung ano yung mabuti, hindi lang kung ano yung nararapat, hindi lang kung ano yung logical, hindi lang kung ano yung beneficial, kundi kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, dapat iniisip niya. Yung bang iniisip ko ba, sinasabi ko, pinagpapasyahan ko, ginagawa ko, ito ba'y tama? Ito ba'y according to what is right? So, yan ang isang bagay na gusto kong pag-usapan natin ngayon. Kasi araw-araw, we face this challenge. No? Yung challenge na, bilang Christian, dapat ko bang sabihin yung ganitong salita? Dapat bang gamitin yung ganitong expression? O dapat ko bang isuot ang ganitong klase ng damit? Sa harapan ng publiko? Dapat ba akong pumunta sa lugar na yan? Dapat ko bang pakisamahan yung grupo ng mga tao na yan? Dapat ba akong mag-join sa mga activities nila? Diba? Hinaharap natin yan bilang Christian eh. Kaya nga, napaka-vital yung tanong na, paano natin malalaman ang tama at kung papaano natin ito isasagawa o ipapamuhay? How can we know what is right and how can we live it out? So, yun ang ating magiging paksa ngayon. Now, alam nyo, some Christians choose to do or not do certain things simply because someone else told them to. Bawa, hindi ko ginagawa yan kasi narinig ko doon sa isang Christian, sabi, wag daw namin gawin yun. O kaya sabi ni pastor, wag daw namin gawin yun. O pwede naman daw ito, sabi nung mga leader namin sa church. Well, ang tawag po natin dyan ay second-hand conviction. No? Ibig sabihin, kaya mo ginagawa yan dahil sinabi niya o hindi niya o pinayo niya. Ang tawag natin dyan, second-hand conviction. Now, hindi ko sinasabing mali yan. Tama rin yan as long as it aligns with Scripture. Kasi nga, nagtatanong din tayo di ba? O kayo, nagtatanong din kayo sa akin, nagtatanong din yung bawat isa sa mga kapatiran. Kanina, may discussion dito yung young people sa kayong adults, tanungan. So, nagtanong sila, paano makikita yung ano ang mga mahahalagang sukatan ng isang mature Christian. So, everybody contributed doon sa kanilang discussion na yon. Walang masama ron. Helpful yan. Pero at some point, brethren, you need to develop your own conviction about how you should live as a follower of Christ. Halimbawa, sabi ni Jesus, John 7:17 to 18, if anyone's will is to do God's will, he will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own authority. The one who speaks on his own authority seeks his own glory. But the one who seeks the glory of him who sent him is true. And in him, there is no falsehood. Yun ang ating nakita. This means, mga kapatid, na si Jesus daw, sabi niya, para masabi niya, para malaman ng mga tao, na tama yung sinasabi niya ba ay galing lang sa sarili niya? O ito'y galing doon sa nagsugo sa kanya? So may batayan So, kaya mahalaga na tayong mga Christian, magawa natin kung ano ang tama. At ang tama,
ay kung ano yung nakasaad sa kanyang salita. Sapagkat hangarin nating lahat yan. Bakit? Gusto natin kasing ma-please ang Panginoon. Gusto natin siyang mabigyan ng lugod. Sana yun ang hangarin ng puso ng bawat mananampalataya to please God. No? At yan ang desire dapat nating lahat. Yan ang message na gusto kong bigyan ng diin ngayon. A true Christians not only desires to please God, but also seeks to understand what truly pleases Him. So, kung Christian ka, gusto mong i-please ang Panginoon. Pero ang tanong, ano ba yung nakaka-please? Ano ba yung nakakalugod sa Diyos? Yun din ang dapat mong malaman. Hindi lang hangarin mo yung ma-please si Lord, hangarin mo rin, ano yung nakaka-please sa Kanya. So, katulad ng sinabi ko, dapat ganyan ang ating ginagawa. No? To please Him. At anuman ang nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos, ay hindi nakabatay sa ating pakiramdam, sa ating mga personal hunches, or cultural trends, kundi nakabatay sa nakasulat na salita. Eh, alam nyo, maraming confusion kaya marami ring compromise behavior na maraming Christian ngayon dahil sa tinatawag nating ignorance sa Scripture. Yung bang hindi nila inaalam kung ano sinasabi ng Bible. Hindi nila binabasa at inaalam kung ano yung nakasulat. Kaya siguro ginagamit nila, pakiramdam na lang. Palagay ko itong gusto ni Lord. No? Palagay ko ito ang maganda kasi yung nakikita ko na ginagawa ng iba, hindi ganoon Dapat alamin natin ang sinasabi ng Bible. No? Kasi hindi naman nagsasabi ang Biblia ng mga bagay na malabo. Wala namang utos ng Panginoon na vague. No? In fact, marami sa nakasulat sa Biblia, black and white. For instance, 10 Commandments. Napakalinaw ng paglalahad doon sa 10 utos, yung mga moral boundaries natin. Mula doon sa relationship natin sa Diyos, kung paano natin siya sasambahin, at doon sa relationship natin sa kapwa-tao, kung paano natin sila tatratuhin. Malinaw yun. No? At makikita natin, sa Bible, mayroong mga tinatawag na clear affirmation. Ibig sabihin, may mga yes sa Bible. Ngayon, pero hindi naman laging yes. Minsan yung yes, ang katumbas nun ay do this. Or go here. Or speak. Or think on these things. Yan. Pero meron ding malinaw na ang tawag natin ay prohibition. So, merong clear affirmation, merong strong prohibitions. Merong mga no, talaga na may linaw. Huwag mong gagawin yan. Pero minsan, ginagamit yung ibang salita. Halimbawa, ang salita na bababasa natin, put off, abstain, avoid, lay aside. Yan ang mababasa natin. No? Labanan mo, iwasan mo, no? At supilin mo. Yan ang mababasa natin. Na ang katumbas nun ay no. So, yan ang makikita natin. Ito ang problema, no? Na gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon. Meron naman din na explicit instruction, pero meron din naman na pwede natin sabihin, medyo hindi malinaw No? Hindi malinaw. So, doon, yun ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Halimbawa, may mga bagay na yung dinidikta ng kalooban natin, yung mga personal decisions natin, o yung lifestyle choices natin na wala kang makikitang malinaw sa Bible kung tama ba yan o mali. In such cases, anong dapat natin gawin? Dapat ba mag-rush tayo sa judgment natin? Hindi. Dapat meron tayong wisdom. Meron tayong discernment. At gusto kong mag-share sa inyo, maikli lang ito, ng 6 key principles to help us decide whether something is pleasing to God or not. 6 key principles. Madaling tandaan ito kasi halos isang salita lang ang ginamit ko, maliban lang sa ika-6. At lahat ay magsisimula sa letter G. Okay? Ang una, glory. Sa glory, sasagutin natin dito ay, will it glorify God? Ito bang gagawin ko
ay magbibigay luwalhati sa Diyos. Bago natin gawin ang isang bagay, tatanungin natin, teka, mukhang wala naman ako nakikitang prinsipyong malinaw sa Bible. Ang tatanungin mo ngayon, magbibigay kaya ng kaluwalhatian sa Diyos itong gagawin ko? Mag-i-elevate kaya ng aking kaisipan patungkol sa Kanya? Kapag ginawa ko ba ito, anong iisipin ng mga tao sa paligid ko? Magiging mas mataas kaya ang kanilang pananaw at paghanga sa Diyos? Will God be honored and lifted up by my actions? Bakit? Ang nakalagay sa Bible, 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Hindi yata nailagay sa screen natin yun, ano? Whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So, ang ibig sabihin ng prinsipyo na mahalaga, magbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? So, pwede natin itong i-apply sa lahat ng bagay. Kasi sabi nga rito eat or drink. Meron pa bang mas ordinaryo doon sa eating and drinking? Wala, di ba? Pero sinasabi ni Pablo, maging daw yung pinaka-ordinaryong bagay na ginagawa mo, ay dapat gagawin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. And this reminds us that every detail of our lives should be an expression of worship. Kasi sabi niya so whether you eat, or drink, or whatever you do it all for the glory of God. No? So, kasi minsan, iniisip natin, ano ba yung worship? Worship, di ba? Yung morning worship, afternoon worship. No, yan. Pero kung tutusin, yung true Christian living is 24/7 worship. No? Katulad ng whether we are talking or driving, working, studying, cleaning the house, naglalaba kayo, everything must be done with the motive of honoring God. We gather as a church to worship, right? But our daily and personal action outside the church must also flow from the hearts that desire to glorify God in all things. That is the first principle. Glory. Sa lahat ba ng gagawin ko, sa ginagawa ko bang ito, naluluwalhati ko ba ang Diyos? Pangalawa, growth. Ang tanong naman na sasagutin natin ay, will it help me grow in my Christian walk? Will it help me grow in my Christian walk? 1 Corinthians 10:23. All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Yan, ang ganda, di ba? So, bilang Christian, binigyan tayo ng tremendous liberty. Alam niyo, dahil kay Kristo, ang dami nating nagagawa ng may kalayaan. Pero tandaan natin, ang ating kalayaan ay dapat ini-exercise natin ng may karunungan. Sa bawat pinipili natin, sa bawat ginagawa natin, dapat nating tinatanong, nakakatulong ba ito sa aking paglagong espiritual? Napalalakas ba nito ang patutuo ko bilang tagasunod ni Kristo? Inilalapit ba ako nito sa Diyos? Tinutulungan ba ako nito na lalo pang maging matibay at maging grounded sa aking pananampalataya? So, lagi niyong iisipin yan. No? Sino man ang kausap ninyo, ano man ang ginagawa ninyo, sa pinakasimple at pinakadetalye, laging iisipin, nakakatulong ba ito sa paglago ko bilang Kristiyano? Growth. So, glory, growth. Number 3, grip. Ang tanong na sasagutin ng ikatlo ay, will it enslave me or bring me into bondage? 1 Corinthians 6:12. All things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated
by anything. So, ang ibig sabihin, sa ginagawa mo, lagi mong iisipin, nagagawa ko ba ito bilang alipin ni Kristo? O yung ginagawa ko ay umaalipin sa akin? Kasi sabi ni Paul, all things are lawful, lahat daw ng bagay ay pwedeng gawin, pero hindi ako padadaig sa anumang bagay. I will not be dominated, I will not be mastered by anything. So, paano ka magiging isang totoong lingkod ng Diyos kung ikaw ay alipin ng isang habit na meron ka? No? Maaring alipin ka ng pangarap mo. Alipin ka ng mga gawi na kung ano man yan, di ba? Alipin ka ng games. Alipin ka ng NBA. Alipin ka ng YouTube. No? Hindi mo kayang i-give up. Alipin ka ng cellphone mo. Hindi mo kayang i-give up. Alipin ka ng maraming bagay na kung tutusin, wala namang masama, pero kinukuha nito ang malaking oras mo. Kinukuha nito ang malaking panahon mo at ito na ang kumukontrol sa iyo. Pag ito na nag-grip ng heart mo, no? May problema na. No? Kasi sabi, all things are lawful, but I will not be mastered by anything. If something has a grip on your heart, be it a secret sin, mayroon kang ginagawang sikretong kasalanan, mayroon kang worldly ambition, mayroon kang unhealthy attachment na hindi mo mag-give up at hindi mo kayang ipagpalit doon sa kadakilaan ng kayamanang meron ka kay Kristo, then there is something wrong with you. Because you are not mastering it, you are being mastered of it. Hindi mo na ito nakokontrol, ikaw na ang kinokontrol nito. Ang totoong lingkod ng Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay na meron siya. Hindi siya yung kinokontrol ng mga bagay na ito. No? Sapagkat ayaw ng Diyos ng may karibal. Ayaw ng Diyos ng may karibal. So una, glory. Will it bring glory to God? Growth. Will it help me to grow in my Christian walk? Number 3, grip. Will it enslave me or bring me into bondage? Number 4, guard. Guard. Ang tanong na sinasagot natin ay, will it guard me or make me vulnerable to temptations? Will it guard me or make me vulnerable to temptation? 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Alam nyo, ang tukso, dumarating yan sa iba't ibang forma, sa iba't ibang paraan. No? Minsan, ang tukso, dumarating yan at inaatake yan yung mga weak points natin, yung mga kahinaan natin. Pero alam nyo, maging yung mga kalakasan natin, inaatake rin yan ng tukso. No? Entry points din yan. So, bago ka mag-isip, magpasya, o gumawa ng aksyon, lagi mong tatanungin, makakatulong kaya ito para malabanan ko ang pakana o mga pamamaraan ng dyablo na ako ay magkasala? Will this help me resist the snares of the enemy? Ang ibig sabihin, dapat marunong kang tumingin ka. Pag pumunta ba ako rito sa lugar na ito, malalabanan ko kaya ang gawa ng dyablo sa buhay ko? Pagka pinanood ko ba itong mga bagay na ito, malalabanan ko kaya ang gawa ng dyablo sa buhay ko? Kapag pinakinggan ko ba ang mga bagay na ito, anong gagawin
Magkakasala kaya ako o hindi? Ang ibig sabihin, kung ikaw ay totoong nagmamalasakit sa iyong kalagayang espiritual, iiwasan mong lumapit sa bangin ng kapahamakan. Ulitin ko, iiwasan mong lumapit sa bangin ng kapahamakan. Diba, naalala ko yung si Pastor Noel, no? May nagtanong sa kanya patungkol sa pag-inom ng alak, no? Meron ba sinasabi ang Bible patungkol sa pag-inom na ito'y kasalanan? Wala. Di ba? Pero ang sinabi ng Bible, huwag kang maglasing. Kasalanan yon. Pero yung uminom, hindi. Pero ano yung payo niya? Kung ikaw dating manginginom, no? At sa tingin mo, kapag nakaamoy ka pa lang yan, maaaring matukso ka na, huwag ka na talagang lumapit. Umiwas ka na. Kasi alam mo na maaaring ang isang tikim ay hindi isang tikim lang. Ito'y mauwi sa susunod pa hanggang sa ikaw ay malasing. Naintindihan nyo? So kung yan ang sa tingin mo, hindi mahirap ako rito, hindi mo nagagawin yon. Kasi alam mo na yan ang mangyayari. So kung ikaw ay dating manginginom, no? Huwag kang umupo sa upuan ng mga manginginom. Sigurado, mapapatagay ka. At pag napatagay ka, ay maaaring mauwi yan sa pagpapatuloy at mamaya ikaw ay magkasala na. Yun ang ibig sabihin. No? So, hindi masama yun, pero kung sa tingin mo maaaring maging avenue, maging puwang o maging daan patungo sa pagkakasala, umiwas ka na. Tama ba yun, mga kapatid? Umiwas ka na. At hindi ko makuhang kalimutan yung lagi nyo nang naririnig na illustration sa akin na patungkol doon sa isang babae. No? Siguro alam nyo na to, pero okay lang na ulitin ko. Just to emphasize this point, yung isang babae na, yung bang medyo lumalaki na siya no? Medyo lumalaki na siya. At ang dahilan ng kanyang paglaki ay ang pagkain niya ng mga matatamis tulad ng chocolate. No? So, sabi niya, ngayon, iiwasan ko nang kumain ng mga matatamis. Hindi ako pupunta sa mga store na nandoon maraming nagtitinda ng matatamis tulad ng chocolate. Yun ang kanyang pinangako sa sarili niya. Pero sumunod na araw, nag-isip siya, pwede naman akong pumunta, dadaan lang. Hindi ako papasok. No? Sumunod na araw, nag-isip siya, pwede naman siguro akong pumasok, pero hindi ako pupunta dun sa section na nandoon ng mga chocolate na matatamis. Pwede naman sigurong dumaan, pumasok, at pumunta doon sa section na nandoon yung mga matatamis na chocolate, pero hindi ako dadampot. Ano sa tingin nyo ang susunod na gagawin niya? Dadampot na siya. Di ba? Kasi nga, dapat hindi ka pupunta sa lugar na maaaring maging daan ng iyong pagkakasala. No? Kung halimbawa, ang kahinaan mo ay chismis. Di ba na? Yung gusto mong pag-usapan yung buhay ng ibang tao. Medyo pumili ka ng mga tao na hindi mahilig sa ganong klase. Pagka mahilig doon sa mga ganong klase, siguradong mahuhulog ka rin. Ano? Iwasan mo ang mga marites, parang ganyan. Para malabanan mo ang tukso. So yun yung pang-apat, mga kapatid. Simple lang naman yung pang-apat. Guard. Di ba? Will it guard me or make me vulnerable to temptation? So, first principle, glory, growth, grip, guard. Number 5, godliness. Will it lead me toward godliness or worldliness? Yun ang sasagutin dito sa tanong na ito. Ito ba'y magdadala sa akin sa kabanalan o sa kamunduhan? Kapag iniisip ko ito, kapag ganito ang naging desisyon ko, kapag ganito ang naging kilos ko, magiging kabilang kaya ako sa mga taong maituturing na spiritual giants of history
O magiging katulad ako sa mga taong weaklings of this world. Mga napakahihina, napakarurupok, napakaliliit na bagay, nagtatampo, napakaliliit na bagay. Di ba? Nanghihina na sa kanyang pananampalataya. So, ang tanong dito, bago mo isipin yan, bago mo gawin ang lahat ng yan, iisipin mo muna, makakatulong kaya ito para lalo akong maging banal? Baka naman sa gagawin ko ito, baka lalo akong maging mahina sa pananampalataya. Basahin natin. In 1 John chapter 2, verses 15 to 17, sabi doon, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. So magandang prinsipyo yun, mga kapatid? Kasi ina-assume natin na minsan, yung mga bagay na pangit at mali, yun lang ang naghihinder ng ating spiritual growth. Pero alam nyo ba, pwede rin maghinder ng spiritual growth natin yung mga magagandang bagay, yung mga noble na bagay, yung mga intellectual na bagay, yung mga kahanga-hangang bagay, pwedeng maging obstacle yun. Kung ito ang uukupa ng husto sa puso at oras natin. Halimbawa, trabaho. Maganda, dapat magtrabaho ka. Pero kung yun ang umukupa sa buhay mo, hindi na makakabuti yan. O halimbawa, pag-aaral. Tama naman mag-aaral tayo. Pero, naubos na yung oras mo sa pag-aaral, wala nang pananalangin, no? Wala nang pagbabasa ng scripture, wala na ring worship. Di ba? Kita nyo? So lahat ng yan, pwede rin maging, maging hadlang sa ating paglago. When something, even if not simple in itself, begins to crowd our pursuit of Christ, it becomes a stumbling block. Sabi ni Jesus, Matthew 5:29-30, kung ang iyong kanang mata ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Kung ang kanan mong kamay ay nagiging dahilan ng pagkakasala, putulin mo. Anong prinsipyo na gustong sabihin ni Kristo? Alisin mo ang mabuti at ang masamang bagay na magiging dahilan ng iyong hindi paglago sa kabanalan. Remove anything good or bad that keeps you from growing in godliness. Okay? Glory, growth, grip, guard, godliness, last but not the least, good of others. Good of others. Ang tanong na sasagutin naman ito ay, will it help or harm others spiritually? Maganda yung discussion kanina sa mga singles, no? Patungkol sa ano ba yung maghahadlang na nangyayari sa loob ng iglesia, na ang hadlang ay Christian din, kaya hindi ka lumalago. Kasi marami namang hadlang, no? Marami. Actually, 3 yata yung nilista ni Genesis kanina. Pero yung pinakahuli, pwede din bang maging hadlang ang mga kapwa mo, Kristiyano, para hindi ka mag-mature? Pwede rin yun, mga kapatid. No? Kaya nga, laging iisipin natin, pag meron tayong gagawin, iisipin natin yung iba. No? Iisipin natin yung iba. Bago ka magpasya, bago ka humakbang, bago mo sabihin yan, isipin mo anong magiging epekto niya sa ibang tao. Huwag mo lang isipin yung sarili mo. Huwag mo lang isipin yung gusto mo. Huwag mo lang isipin yung makakalugod sa pakiramdam mo. Tandaan natin, we are not an island ourselves. We are not just individual. We are members of the body. Our action affects others, whether for the good and bad.
At bahagi ng ating goal sa buhay ay hindi lang palaguin ang sarili natin, kundi palaguin ang iba. Ulitin ko mga kapatid, bahagi ng ating goal bilang Christian ay hindi lang palaguin ang sarili natin, kundi palaguin ang iba. Maging daluyan ng pagpapala sa iba. Romans 14:13. Therefore, let us not pass judgment on another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother. So, the question is, do you care about what will benefit others? What will strengthen others? What will draw them closer to God? Kasi kung hindi yan ang ating iniisip lang natin sarili natin, no? Eh may problema tayo sa ating pagiging Christian. No? Kasi dapat iniisip natin yung iba eh. No? Iniisip natin, pag sinabi ko ba to, makakatulong kaya sa iba? Kapag ganito ba ang naging decision ko, makakatulong kaya ito sa iba? Baka magpahina pa yan sa iba. No? Baka magpalumo pa yan sa iba. So, examine natin yung ating mga puso. No? Sa bagay na yan. Magkaroon tayo ng mga personal na conviction sa bagay na yan. Kasi minsan, iniisip lang natin, gumagawa, katulad ng sinabi ko kanina, minsan ginagawa mo yung isang mabuti dahil narinig mo, o maaaring dahil ginagawa ng iba. Dapat i-develop natin yung ganyang klase ng conviction. Dapat tanungin natin lagi yung 6 na tanong na yon sa buhay natin. Di ba, galing ako sa Olongapo, kami ng pamilya ko. Isa sa mga kapatiran doon, na nakausap ko, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya, bata pa siya eh. 21 years old lang yata, 21 years old. Tuwa kasi ako sa kanya, kasi nung tinanong ko siya, sabi ko, paano ka napunta sa church na to, sa gawain dito? Sabi niya, alam mo, pastor, kasi alam nyo, yung babaeng yon, hiwalay yung kanyang mga magulang. Yung father niya, nasa abroad, yung nanay niya, nandito, hiwalay. May kani-kanya na rin mga kinakasama. At nag-iisa lang siya. Malungkot, sabi niya. Malungkot nga, pastor eh, sabi niya eh, kasi parehong mga magulang ko, ganyan. At wala siyang kapatid. Tapos, nandun siya sa isang church na ang mga katuruan ay yung, alam mo niya, yung mga katuruan na kinagisnan ng siguro ng marami. So, batang-bata pa lang siya, nag-iisip na siya. Tama kaya yung practice namin sa church na may G12? No? Pinag-aralan niya yung G12. Sabi niya, hindi talaga tama sa Bible. Batang-bata pa siya. Tapos, yung mga nagli-lead ng mga babae, mga women leaders, pinag-aralan niya daw yung Bible, pinag-aralan niya siya, nag-research siya, ay, hindi tama ng mga nagli-lead, mga babae. Kinausap daw niya yung mga leader nila. Eh, binabaliwala lang siya, kasi nga bata pa siya. No? Binabaliwala lang siya. Kaya sabi niya, nag-isip siya, nag-pray siya, hindi na ako dapat magstay sa lugar na ito na hindi sumusunod sa Bible. Ganun siya mag-isip. Kaya napunta siya doon sa church nila, nila Mariana at saka ni Francis. No? At doon siya nakatira sa simbahan. Mag-isa lang siya ron. Doon siya pinatira kasi ayon sa kwento niya, nakatira siya dati doon sa bahay, nandun ang nanay niya. Ang problema, pag ang nanay niya may pasok, naiiwan sila nung stepfather niya. So, medyo delikado. Hindi safe, no? Sabihin na natin. No? So, nagpasya yung mga kapatiran sa church, doon ka na lang tumira sa simbahan. Mag-isa lang siya ron. Sabi ko, bagay, okay lang siguro na mag-isa ka rito kasi ang pangalan mo, Angel. Angel kasi pangalan niya. No? Ikaw ang guardian angel. Tawa siya ng tawa. pero alam niyo mga kapatid, ang point doon, yung sa kanyang kabataan, na-develop na yung kanyang personal conviction. Isipin niyo yun, ha? Hindi ito second-hand conviction, ha? This is a personal conviction na develop sa kanya. And she decides rightly, no? Accordingly, and in the light of the Scripture. Ang ganda. Sana ganyan din tayo, mga kapatid. Ngayon, siguro sa pagtatapos,
isang bagay pa na gusto kong sabihin. Kung meron kayong duda sa isang bagay, sa isang aksyon, sa isang desisyon, sa mga salita o mga habit, kung ito ba ay tama o mali, may duda kayo, hindi niyo alam. No? Mali, tama kaya to? Mali? Parang may duda ako Alam niyo dapat niyo gawin? Huwag niyo nang gawin. Yun lang. Anong prinsipyo ko na pwedeng sabihin sa inyo? Romans 14:22-23. Basahin natin. The faith that you have, keep between yourself and God. Blessed is the one who has no reason to pass judgment on himself for what he approves. But whoever has doubts, okay, whoever has doubts is condemned if he eats, because the eating is not from faith. And then the last part, for whatever does not proceed from faith is sin. So, ibig sabihin, kung meron kang duda sa isang bagay, huwag mo nang gawin, sapagkat ang kabaliktaran ng pagdududa, ang kabaliktaran ng pananampalataya ay pagdududa. Tama ba? Ang kabaliktaran ng pananampalataya ay pagdududa. Kung may duda ka, huwag mong gawin. Sapagkat anumang bagay daw na hindi galing sa pananampalataya ay kasalanan. So, halimbawa, simulan natin. Drinking liquor, no? Medyo hindi clear sa iyo 'yun eh. Ang tama ba kasi may mga ibang Christian binabawal daw yung pag-inom ng alak, no? Ito naririnig mo sa kabila, ito naririnig mo sa kabila. Medyo may doubt ka. Sino ba tama? Anong gagawin mo? Tanungin mo. Magbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Magpapalago ba ito sa aking pananampalataya? Ito ba ay magiging daan para ako ay tawag nito ay maalipin o maging enslaved sa isang bagay na hindi magandang habit? O ito ba ay magiging daan para mabantayan ko ang sarili ko at hindi maging vulnerable sa temptation? Makakatulong kaya ito sa aking pagpapalago sa kabanalan? Makakatulong kaya ito para sa ikabubuti ng iba spiritually? Kung ang sagot ay hindi mo tiyak at may pagdududa ka, huwag mo na lang gawin sapagkat anumang bagay na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Ano pa? Halimbawa, hindi ka pa naman masyadong malago, no, sa iyong paglilingkod sa Diyos. Halimbawa, tama bang tumaya ng loto? Lalo na, malaki ang tawag nito, ang jackpot price ngayon, no? Tanungin mo. Pag ginawa ko to, magbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Magpapalago ba ito sa pananampalataya ko? Magiging alipin ba ako nito o hindi? Mababantayan ko ba ang sarili ko para hindi ako makagawa ng kasalanan? Mapapabanal ba ako nito? Anong masasabi ng ibang tao patungkol sa akin? Kung meron kang duda, huwag mo na lang gawin. Sapagkat anumang bagay na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Ano pa? Marami, no? Huwag na nating pag-usapan yung iba, no? Pero merong sinasabi ko, merong black and white, merong mga hindi ganong klaro, at doon sa mga hindi ganong klaro, tanungin natin yung 6 na tanong na yon. At kapag nasagot natin yung 6 na tanong na yon, doon tayo magpapasya kung gagawin ba natin o hindi ang isang bagay. At kung ito ba'y ayon sa pananampalataya. Sapagkat kung meron tayong duda, huwag na natin gawin, sapagkat anumang bagay na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napagbulayan sa hapong ito. Sana mga prinsipyong ito ay nakatulong sa mga hangarin naming gawin o isipin o malaman at gawin kung ano ang tama. Nakalugod-lugod sa inyong harapan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus.